man. Pagkat di ka nagbabago magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Pagpupuri't pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago magpakailanman. Sambahin natin ang Panginoon. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo, Panginoon, ay sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, yes God, ika'y papupurihan. Nagpapasalamat kami, Panginoon. For the last time po, ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan magpakailanman. Hallelujah! How about a big hand for Jesus? Come on, one more time. Let's clap our hands. For He is the best God here in this place. And there's no other God that we worship but the name of Jesus. And Father, this morning we declare your kingship here in this place. We declare your sovereignty here in this place. Not just here in this place, but in our lives, Lord God. In every home, we declare your sovereignty, Lord God. You are the name above all names, the highest of all. Dominion and power belongs to you. And as we worship you today, Lord God, may that power manifest here in this place. May your grace, love, mercy fill this place, fill our lives, Lord God, with your presence, with your holy presence.
Because that presence, Lord God, is the presence that we long for in our lives. The only presence that we need, Lord God, your presence. And as we declare that you are awesome here in this place, fill us, Lord God, with your presence. Oh, you are awesome, awesome in this place. You were awesome. Nobody like you, nobody like you. The God that we know, nobody like you. Nobody like you. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, still we're standing face to face. I look upon your countenance and see the fullness of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place. You are awesome in this place. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place. Mighty God, you are awesome. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace. I can only bow down and say, lift holy hands, come on. You are awesome in this place, mighty God. Awesome in this place.
worthy. Oh, wonderful Savior, wonderful Savior. Lord of all, Lord of all. Come on, lift up your voices and let us worship Him. To say hallelujah. He deserves all the glory. He deserves all the honor. Hallelujah. Oh, we lift you up. We lift you up. We lift you up. For you are awesome. You are awesome. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. Yes, you are. To you all life. Yes, Jesus. You are awesome in this place, mighty. Oh, you are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of our praise. To you all life we raise. You are awesome in this place, mighty God. And as we worship Thee, your throne, and as we worship Thee, your throne, and as we worship Thee, your throne, come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship Thee, your throne, and as we worship Thee, your throne, and as we worship Thee, your throne, come, Lord Jesus, and take. With all your heart, with all your strength, let us worship. Hallelujah. And as we worship Thee, oh, we hear your throne with our lives and our hearts. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Worship Thee, your throne, come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship Thee, your throne, and as we worship Thee, as we worship, and as we worship Thee, your throne, come, Lord Jesus, and take. Let's sing it for our country. And as we worship, we build the throne of Jesus. And as we worship, you have a throne here, God, in the Philippines, Lord God. We declare your kingship, Lord God, in our country. Oh, we worship you. Worship you, your throne. Come, Lord Jesus, and take. Let's sing it for the body of Christ. We build the throne of Jesus. Come on. And as we worship you, we sing it over the body of Christ. And as we worship, in every churches, you are Lord. Jesus is Lord over the churches. Worship Him, your throne. Come, Lord Jesus, and take your. Let's sing it over our families.
And as we worship in our family, Lord God, you are the Most High. In our families, Lord God, you have a place, Lord God. And as we worship in your throne, come, Lord Jesus. For the last time, let's make it personal in our lives. Let's worship Him. Come on. And as we worship in your throne, you are the King. And as we worship in your throne, Hallelujah, Jesus. and as we worship in your throne, come, Lord Jesus, and take your place. Come on, church, sa umagang ito, kung naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, simulan mong pasalamatan ng Diyos. Simulan mong buksan ng iyong bibig at muling magpahayag ng mga magagandang salita mula sa Panginoon. Come on, church. Ito yung araw na kung saan kaya tayo nandito upang ating kilalanin ang kagandaang loob ng Panginoon na ginagawa sa ating mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Habang nagpapasalamat ka, nakatingin ng Panginoon. Deserve ng Lord ang mga papuri at pasasalamat na ito. Deserve ng Lord ang siya'y malwalhati sa ating buhay. Come on, church. Hallelujah. Lahat ng mga nakaranas na kabutihan ng Diyos ay patuloy na magpapasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na progreso. Siya'y buhay. Siya'y umiiral sa ating mga buhay. Come on, church. Pasalamatan mo ang Panginoon. At habang nagpapasalamat ka, pinapalakas ka ng Panginoon. Habang nagpapasalamat ka, may ginagawa ang Lord sa buhay mo at sa pamilya. Hallelujah, hallelujah. Come on, church. Punuin natin ang pasasalamat ang lugar na ito. Deserve ng Lord ang ating pong mga papurit pasasalamat sa umagang ito. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Manatili kang sentro ng aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy ka namin sa pasasalamatan. Patuloy ka namin pupurihin, O God. Hallelujah. Hallelujah. At sabi po sa salita ng Panginoon, hallelujah, sa Roma chapter 8 verse 28, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa Kanya, sa mga Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat dahil Lord, mabuti ka sa aming buhay. Sa anumang mga sitwasyon, tagumpay man po o pagsubok, maganda man o pangit, Lord, lagi kang nandun. Lagi kang gumagawa ng ikakabuti po namin. Kaya patuloy po kami, Lord, nagtitiwala at pinangahawakan ng mga pangako mo na sa lahat ng mga karanasan po namin ay meron pong magandang layunin na idudulot sa buhay namin ayon sa iyong plano sa aming mga buhay. Kaya Lord, nandito po kami na sa gitna man po ng mga pagsubok na ito, mananatili ka naming pupurihin, mananatili naming itataas ang dakilang pangalan mo. Minsan pa, sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Come on, church, taas mo ang iyong mga kamay kung naranasan mo ang kabutihan ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! And as we worship in your throne, and as we worship
mo, Panginoon. Yes, God. Dahil hindi ka nagkulang mula noon hanggang ngayon. Kaya salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa kagalingan. Salamat sa provision. Salamat sa kapatawaran, Panginoon. Kaya, Lord, kulang ang mga awiting ito upang ikaw ay aming mapasalamatan. Kaya sa umagang ito, Lord, maging sentro ka ng aming pong pagsambat, pagparito, Lord God. At walang ibang pangalan ang maging highlight sa lugar na ito, kundi ang dakilang pangalan ni Jesus. Tanggapin mo po ang mga paborit pasasalamat ng mga anak mo, mga manatagumpay. Hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Palakpak na mga naka-breakthrough! Palakpak na mga anak na pinagpala! Hallelujah! 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 Patuloy na ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay aming pong inaangkin sa umagang ito. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen! And So today, I lay down my fears and I choose to walk by faith and not by my sight. Because no matter what I face, Lord, I will trust you. I wish I could explain away the hardest parts of life that makes it easy to get lost and understand the ways that you seem to love me so, and just how much you gave me on that cross. But I trust you, I trust you. I don't need to know it all to know I love you. I trust you, Jesus, I trust you. I don't need to know it all to know I want you. I wish I knew the reason for a hurting heart, or why it's something no one can escape. Maybe then I'd understand the price you paid for me, the value of the beautiful exchange. Oh, we trust you, Lord, provider. Come on. And I don't need these eyes to see the miracles in front of me. Got your hands in everything. You make it easy to believe. And I don't need to know the way, because I'm called to walk by faith. No matter how long it might take, God, my hope will still remain. And I don't need these eyes to see the miracles in front of me. Got your hands in everything. You make it easy to believe. And I don't need to know the way, because I'm called to walk by faith. No matter how long it might take, God, my hope will still remain. I trust you. I don't need to know it all to know I love you. I trust you, Jesus, I trust you. I don't need to know it all to know I want you. I love you, I love you. With everything I am, Jesus, I love you. I love you, Jesus, I love you. With every beat of my heart, I love you. Amen, praise God. Minsan pa pinaka-the best sa palakpak sa Panginoon.
Sa araw po na to, lahat po ng nagtitiwala at umaasa po sa Panginoon. Amen. At palapakan po natin ang ating pong Light of Blaze dance team. Praise God. Talaga naman po, kung meron po kayong naitatagong dance moves, tignan mo po yung katabi mo. No, kaya pa po bang sumayaw po niyan? No, if meron po ay natatagong dance moves, you are welcome and encouraged to be part of our dance team. Ayan, ang ating pong Light of Blaze dance team. Praise God. So mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. No, happy last Sunday of September. No? Next week ay October na po. No, napakabilis po ng panahon. Pero sino po dito for the past months talagang naranasan po natin how God really increased our lives. Amen po ba? No, not just our faith. No, we started this year. No, if babalikan po natin January, no, we started this year strong. No, and we also received the love, the faith, no, sa ating pong mga buhay. And as we started this series po, no, unti-unti po nating nakilala sino ba si Lord sa ating pong mga buhay. No, kaya tuloy-tuloy po tayo. And today, nasa last part na po tayo ng ating series na The God I Know. Pwede po ba natin sabihin, The God I Know? And just to have a quick recap lang po ng mga pinag-usapan natin when we started this series. Of course, we started to know our God, our Yahweh, no, our Adonai, El Elyon, El Shaddai, no, and we also started to talk about the generic and personal name of God, and that is our Jehovah Jireh, or Jireh, no, the God who provides, no, Jehovah Rapha, the God who heals, Jehovah Nissi, the God, kumbaga, ang Diyos, He is our banner. No? Jehovah Shalom, the God of peace. Jehovah Rohai, the God who is our teacher, no? Who is our help. The Jehovah Tzidkenu, no? Who is our God righteousness. And last week lang po, we talked about Jehovah Sabaoth, no? The God of armies. And sino po dito, after knowing these things, I believe hindi lang po pinakilala ni Lord sino po siya sa ating mga buhay. Pero today, God will continue to remind us why we really need Him in our lives. Amen po ba? Kailangan po ba natin ng Panginoon sa ating mga buhay? Amen po. Kaya naman pong title ng pag-uusapan po natin ay pinamagatan po nating Jehovah Shammah, the Lord is there. Sabi mo nga po sa katabi mo, Jehovah Shammah. No? The Lord is there. No, when we say the name Jehovah Shammah, no, it signifies God's commitment. No, sinisignify po nito yung commitment po natin sa Panginoon, no, to being present with His people, no, providing us, no, the comfort, the guidance, and the protection. Ibig sabihin po, Diyos na hindi lang present sa nakaraan. Okay? Diyos na hindi lang po present ngayon sa kasalukuyan natin ngayon, but Diyos po sa hinaharap. No? In the future, He is also present there. And sino po dito, masaya ka na anumang kakaharapin mo in the future, naniniwala po ba kayo marami pa po tayong pagdadaanan in the future? No? Kahit po sa natitirang 3 buwan na meron po tayo sa taong na ito, marami pa po tayong pagdadaanan. Amen po ba? Pero panatag ka kasi alam mong nandun na po si Lord. No? He is our ever-present God. And matatagpuan po natin yung passage na pag-uusapan po natin sa araw po na ito in the book of Ezekiel chapter 48 verse 35. Pwede po ba maimbitahan ko ang bawat isa po sa atin na tumayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon at sabay-sabay po natin basahin, no, in the book of Ezekiel chapter 48 verse 35. Sabi po diyan, all the way around shall be 18,000 cubits. And the name of the city from that day shall be the Lord is there. Pagpalain po ang salita ng Panginoon, sabay-sabay po tayong yumuko at manalangin sa Panginoon sa oras po na ito. Lord, maraming salamat for today that you have given us, oh God. Lord, thank you for the strength, for the life, and the breath that we have today. Lord, sa mga nagdaan na araw, Lord God, maraming bagyong dumaan, but Lord, salamat kasi iningatan mong bawat isa po sa amin. Lord, sa araw po na ito, we continue to acknowledge you upon our lives, oh God, at patuloy that as we discuss and receive this message today, patuloy mo kaming turuan, Panginoon, and remind us that you are our Jehovah Shammah, the God who is always present, not just today, but even in the future, oh God. Lord, I pray, patuloy mong buksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga
tenga, Panginoon, upang marinig ang iyong tinig at salita mo sa araw po na ito. Holy Spirit, we continue to welcome and acknowledge you in this place at malaya ka pong kumilos, punuin ang bawat isa po sa amin sa lugar na ito. Lord, itago mo lamang ang iyong lingkod sa iyong likuran at ikaw lamang ang maging, o God, mag-glorify at maitaas sa kalagitnaan po ng bawat isa po sa amin. Maraming po salamat. We carefully bring back to you all the glory and all the honor. In Jesus' name we pray. And everybody say aloud, Amen and Amen. Misa po pinaka-the best sa palakpak sa Panginoon. Pwede na po tayo makaupo sa araw po na ito. Praise God. And church, sino po mag-agree that one of our greatest fears in life is the fear in the future? Tama po ba? Isa po sa matitinding takot na kinakaharap po natin bilang mga tao, yung takot na mangyayari po sa future. Takot po sa kung anong mangyayari bukas. Monday na naman po. Sa mga nagtatrabaho, may pasok na naman sa trabaho, may pasok na naman sa school. Tama po ba? Gigising na naman ng maaga. Anong mangyayari next month? Next year? Naranasan niyo na po ba yun? You are thinking of what's going to happen after 10 years or 20 years from now. Kasi po bakit? The future is unknown. Ang kinabukasan po natin ay walang kasiguraduhan. Kaya ang tendency, we tend to be afraid of the future because we don't know what it's going to bring. Natatakot po tayo minsan sa hinaharap, sa kinabukasan, kasi bakit hindi po natin kung ano yung mangyayari po doon. It is unknown. Kahit sabihin po natin that we are now living in an advanced world. Tama po ba? Dumating na po tayo sa point na ngayon, nag-uumpisa po tayong mabuhay na mas matalino na po si AI po sa atin. Isang click mo lang, anong question mo kay AI, masasagot po ni AI. Tama po ba? Minsan pa nga pwede mo nang kausapin si AI kapag po naboboring ka eh. Sasagot naman po si AI. Tama po ba? Or we may have an incredible IQ, a PhD and everything in life. But the truth is, kahit gaano pa po tayo ka-advance, hindi pa rin po natin alam kung anong mangyayari in the future. The future is uncontrollable. Hindi po natin kayang kontrolin anong mangyayari po sa hinaharap. Kaya ang mangyayari po, or madalas nangyayari, we instead control our future through our what? Through our worries. Through our fears. Yung mga pangamba po natin, yung mga takot po natin, tinatry po natin i-control. But good news, God is reminding us today, church, na hindi mo po kailangang matakot. Hindi mo kailangan mag-worry. For God alone holds your future. Amen po ba? Hawak po ng Panginoon ang ating pong kinabukasan. Kaya ganyan po ang nangyari kay Ezekiel at sa bayan po ng Israel. Hindi ko na po babasahin yung buong chapters kasi mahaba po yan eh. Yung buong chapter po nung na-receive po ni Ezekiel yung vision. But I'll just paraphrase na lang po how God restores Jerusalem. At paano po nila naranasan yung pangako po ni Lord sa kanilang pong mga buhay. So ang nangyari po, after the Babylonian exile, nung panahon po na sila po ay pinalayas, ipinatapon po during the Babylon exile, during that time po, yung mga Israelites ay dumaan po sila at humarap po sila ng matinding pagsubok. To the point po, nawalan po sila ng pag-asa at ng purpose. Kasi bakit? Una po, na pagsubok, problema na kanilang kinaharap, ay number 1, nawalan po sila ng tahanan. Naranasan niyo na po bang mawalan ng tahanan? O taas mo ang kamay dito, pinalayas. Or lumayas. Wala naman po, praise God. Mahirap po mawalan ng tahanan. So yun na po naranasan po nila. They had lost their homeland. Pangalawa po, they lost their temple. Ano po yung una? Nawalan sila ng tahanan. Pangalawa, ng temple, ng lugar kung saan po sila nagsasamba at ino-honor sa Lord. Pangatlo, dahil po nawalan sila ng temple, unti-unti pong nawala yung identity po nila sa Panginoon as God's chosen people. So ilan po yung problema na naranasan nila? 3. Nawalan ng tahanan, nawalan ng temple, nawalan po sila ng identity. Yung identity po na anak po sila ni Lord. Yung identity na pinili po sila ng Panginoon, na wala po yun sa kanila. They feel hopeless, they feel lost, they feel purposeless. So sila po during that time ay dumadaan po ng matinding crisis. So nai-imagine po ba natin? Nasusundan po ba natin yung story? But to make the long story short, paikliin po natin,
no, God used Ezekiel to deliver His message to the Israelites. So ginamit po ng Panginoon si Ezekiel para iparating yung mensahe sa kanila ng Panginoon. Ano, sa paano pong paraan? Through a vision. Sabihin po natin, vision. No, and yung vision po na iyon ay hindi lang po basta panghitain. No, to let them know that God is with them. But yung vision po na iyon ay para ipaalala yung pangako po ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. No, na kailanman, kahit dumaan po sila ng matitinding pagsubok, hindi po sila iniwan ng Panginoon. You know, the purpose of God's vision to Ezekiel is to instill hope, no, and assurance that God had not abandoned them. And ano pong nangyari sa vision na binigay po ni Lord kay Ezekiel? No, yun po yung pinakita ni Lord. No, He is going to restore the Jerusalem again. And if we will read the whole chapters, ibabasahin po natin, titingnan po natin in the book of Ezekiel, especially in chapter 48. No, makikita po natin how God is very specific. No, sino po na nag-agree? Lagi pong specific po ang Panginoon. No? So specific po, binigay po ni Lord yung vision kay Ezekiel, yung sukat po ng bawat city na itatayo ng Panginoon. No, at yung pagkakahati-hati ng mga lupa na matatanggap po nila ng bawat tribes po ng Israel. So ganun po ipinakita ng Panginoon. At yung pinaka-climax po ng vision no, na binigay ni Lord kay Ezekiel is yung declaration po na binasa po natin kanina, yung verse po na binasa natin. Sabi doon, the name of the city will be the Lord is there. No? Doon po nanggaling ang Jehovah Shammah. No, patunay lang po na totoo ang pangako ni Lord at magkakaroon po ng restoration. Hindi lang po sa kanyang bayan, but higit po sa lahat sa kanya pong mga anak. So tatlong bagay lang po that I want to share, no, that we can know and understand as our God, Jehovah Shammah. Number one po is that God knows everything that is going to happen. Again, God knows everything that is going to happen. Sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 13, no, nothing in all creation is hidden from God's sight. No, everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him, to whom we must give account. No, sino po mag-agree? No, nakikita at alam po ni Lord lahat ng nangyayari po sa atin. Amen po ba? Alam po ni Lord bago pa natin maisip. No, alam na po ni Lord bago pa natin maisip. Alam niya na kung bago pa natin po gawin. Amen po ba? He knows what we have done in the past. No, yung ginawa po natin in the past, yung ginagawa natin ngayon, na ngayon po ako'y nakatayo po dito, alam po ni Lord yan. At yung gagawin pa lang po natin bukas at sa mga susunod na araw, alam po ng Panginoon yan. Because why? God is not limited by time. No, hindi po limitado ang Diyos sa oras. No, kung sa pag-aaral at sa trabaho, meron po tayong deadline. Tama po ba? No? Sa bahay, may oras po tayong kailangan gawin. No? Kasi bakit? May mga rules na kailangan po tayong gawin. But kay Lord po, wala pong ganon. No, He's not bounded with time. God can be in the past. Nandun si Lord sa past. He can now be in the present. And He can also be in the future all at the same time. No, kita po ni Lord ng sabay-sabay lahat ng nangyayari in the past, in the present, and in the future. Para bigyan ko po kayo, para ma-picture out po natin, para ka lang pong sumakay sa aeroplano. Sino po dito nakasakay na sa aeroplano? Amen? Now, pag sumakay ka po sa aeroplano at kapag po nasa taas ka na, nasa impapawid ka na, sumilip ka po sa baba, tama po ba? Of course, hindi lang mga ulap ang makikita mo. But you will see the cities. Di ba? Yung mga city. Di ba? Kasi nandun ka bird's eye view. Kita mo kung ano yung nasa baba. No, nakikita mo yung kabuuan kung saan nag-start yung umpisa hanggang po yung end. Kita mo ng buo. Tama po ba? Pero kapag ngayon nasa baba ka, no, paglabas mo mamaya ng simbahan na ito, maglalakad ka, ano na po makikita mo? Mga street, tama po ba? Mga arko, no, yung unahan lang nung village na pwedeng mo makita. Kasi bakit po? Limited land. Limited lang. You cannot see the view, the whole view of it. But si Lord po, hindi po ganon. No, from God's perspective, He sees it all. No, kita po ni Lord lahat yan. Wala pong natatago sa Panginoon. No, He sees the beginning and the end. No, alam po ni Lord lahat ng mangyayari sa iyo in the future.
Alam na po ni Lord kung makakagraduate ka. Sino po dito graduate na? No, alam po ni Lord kung magkakaroon ka magandang trabaho in the future, ano mangyayari sa pamilya mo. God knows everything. Kasi po bakit? Nandun na po si Lord sa future. And hindi lang po sa future. Again, He can also still be in the past at the same time. Alam po ni Lord kung anong mangyayari sa'yo or nangyari sa'yo in the past at anong mangyayari sa'yo in the future. No, at dahil po doon, dahil alam na po ni Lord lahat, no? Dahil He is already there in the future. Hindi po pwedeng ma-surprise si Lord ng anumang bagay. Tama po ba kung sa tao, uso po ang surprise? Sino po dito gusto niyo pong sino-surprise? Sino po hindi pa nakakaranas ng surprise? Sige po later, surprise po namin kayo. Joke lang po. No? Hindi po pwedeng sabihin ni Lord na, ay sorry, mali pala. No? Hindi ko in-expect na ganyan pala mangyayari sa iyo. No? Na-imagine niyo po ba, na-imagine niyo po ba na ganun po si Lord? Ay anak, sorry na-surprise ako sa mga problemang inalaw ko sa iyo. Hindi pala para sa iyo yan. Hindi pala dapat sa iyo yan. Tama po ba? Na-imagine niyo po ba yon? Hindi po ganun. Wala pong surprise kay Lord. Wala pong prank kay Lord. Kasi bakit? He always knows what's going to happen. No, alam na po ni Lord ang mangyayari sa ating pong mga buhay. Kaya sabi po sa Psalms 139 verse 16, pwede po ba kayo naman po magbasa? 3, 2, ready, begin. Amen. So yan po makikita po natin, malinaw pong sinasabi po ng salita ng Panginoon. Sabi doon, yung word na ginamit na before, no, bago ka palang ipanganak, no, pinaplano ka palang buuin ng mga magulang mo. Pinag-iisipan pa, mag-aanak na ba tayo? No, inaisip ka na po ng Panginoon. May plano na po sa iyo ang Panginoon. No, all your days were allotted even before you were born. No, napupunan ka pa lang ng nanay mo, alam na ni Lord ilang araw lang ang itatagal mo sa mundo pong ito. He knows your timeline. No, simula nung baby ka, dumaan ka ng adolescent stage, hanggang ngayon, kalkulado po ng Panginoon ang lahat. Kaya wala po tayong anumang bagay, ang maitatago po sa Panginoon. Amen po ba? So ano pong ibig sabihin po nito? You know what I'm trying to say, church? No, na maaaring ngayon, no, punong-puno po tayo ng takot. No, maaaring ngayon, punong-puno tayo ng worries, what's going to happen in the future. You know, pinipilit po natin kontrolon yung sitwasyon na meron po tayo ngayon. No, we want to know and see what's going to happen in our future. And because of that, minsan or madalas, hindi po natin namamalayan, yun po yung nagiging dahilan kung bakit hindi po tayo makausad. Kung bakit hindi po tayo makamove forward. No, hindi po natin makita yung mga pangako po ni Lord. But today, church, God is reminding us to not fear about tomorrow. Amen po ba? Huwag po tayong matakot na ano mayayari po sa future po natin. Kasi alam na po ni Lord lahat. No, alam po ni Lord na along the way in your journey, no, na pagdadaanan po natin, papunta dun sa future natin, may mga problema, may mga pagsubok tayong pagdadaan. Amen po ba? May mga sitwasyon kang pagdadaan na hindi maganda, but again, good news, alam po ni Lord yon. No, hindi po bulag si Lord para hindi makita yung pinagdadaanan mo ngayon. No, hindi po bingis si Lord para hindi makita at marinig yung bawat pag-iyak mo. No, God knows what's inside and outside of your heart. Ang kailangan mo lang po gawin ay maniwala, magtiwala, at manampalataya sa Panginoon. Amen po ba? For our Jehovah Shammah is the Lord is there. No, hindi mo na po kailangan matakot. Hindi mo kailangan mangamba. Kasi God is in control in your future. Amen po ba? Kontrolado po ng Panginoon ano man po ang mangyayari sa ating pong hinaharap. Ano po yung number 1? God knows everything that is going to happen. Pangalawa po is God has a plan for your future. No, may plano po ang Diyos sa ating pong mga kinabukasan. You know, our God, Jehovah Shammah, is not just an omniscient, no, an omnipresent God, but He is also a sovereign God. Amen po ba? Pinag-usapan po natin yan. Si Lord ay sovereign God. No, hindi lang po may plano si Lord sa nakaraan natin, hindi lang po may plano si Lord sa kasalukuyan ngayon na hinahanap po natin, but even in our future, may plano po ang Panginoon. No, just like what happened with the Israelites. No, balikan po natin yung story po in the passage. So sabi ko nga po kanina, no, bago po na-receive ni Ezekiel yung vision, no, mula po sa Panginoon, ano po nangyari? Sabi ko, they were hopeless.
Nawalan po sila ng pag-asa. They were lost. Di na po nila alam kung saan po sila pupunta. Kasi bakit? Nawalan po sila ng tahanan. Nawalan po sila ng temple. And maaaring nasa isip po ng mga Israelites during that time, pinabayaan na po sila ng Panginoon. Lord, ba't ganito? Ba't lahat na lang nawala po sa amin? Maaaring nasa isip nila, inabandon na po sila ng Panginoon. They may think na yun na po yung magiging sitwasyon nila hanggang sa mamatay po sila. They will just go around in the wilderness. Pero hindi po Tama po ba? Sa kabila ng sitwasyon po nila, ng pinagdadaanan po nila, may plano pa rin sa Lord sa kanila. At yung plano po na yun ay hindi lang po basta plano sa kasalukuyan. Hindi lang po nung panahon na dumadaan po sila ng matinding pagsubok. Pero yung plano doon sa hinaharap po nila. Doon sa future po nila. And take note po ganun po ka-advance mag-isip si Lord. Pinoproblema po pala ngayon, may solusyon na si Lord doon sa future. And that's what they experience. Yun po yung pangako ni Lord sa kanila pong mga buhay. To restore the Jerusalem again. The plan to give them hope again. To remind them na kailanman hindi po sila iniwan at pinabayaan po ng Panginoon. Na may plano si Lord, hindi lang po sa nakaraan nila, hindi lang po sa kasalukuyan, but doon po sa kakaharapin po nila. And same din po sa atin today, church. Maaring nasa sitwasyon ka ngayon na hindi maganda. Sino po dito dumadaan ng sitwasyon na hindi maganda ngayong araw po na ito? Ako lang po ba? Amen po ba? Maybe we are going through crisis today, financial, taas pong kamay, dumadaan ng financial crisis, relationship, maaaring dumaranas ka ng sakit at karamdaman. Grabe po, usong-uso po ang ubot sipon ngayon. Tama po ba? Kahit po ako, hindi po ko nakaligtas. You are in a season of confusion. Ang dami pong tanong sa Panginoon. Pero gusto lang po sabihin ni Lord sa iyo today na hindi po magtatagal lahat ng problema, pagsubok na meron ka ngayon sapagkat yan po ay matatapos. Amen po ba? What you're going through today has an expiration. Hindi po habang buhay pagdadaanan mo yung sitwasyon na yan. Amen po ba? Yung problema at pagsubok po na yan, hindi po habang buhay mahirap ka. Amen po ba? Hindi habang buhay mahina ka. Because God has a perfect plan in your future. Amen po ba? Kaya sabi po sa Jeremiah 29 verse 11, alam po natin, ang po sabi dyan, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, but God, plans to give you hope and a future. At hindi lang po may plano sa Lord sa future mo, but alam po din po ni Lord, ano yung mga plano na yon na nakalaan para po sa'yo. Kala po natin, simple lang po yung mga pangako ni Lord. Amen po ba? Kala natin, simpleng verse lang po yan. But if you will take a look, dyan po sa verse po na yung mga salitang ginamit, di ba napansin po natin, sabi doon, God doesn't just have a plan. Hindi lang may plano sa Lord sa'yo, but sabi doon, He also plans to prosper you, pasaganahin ka. Hindi lang para pasaganahin ka, but to give you hope, bigyan ka ng pag-asa, and bigyan ka ng matinding future. And sinasabi po ito ni Lord, ngayon at paalala, na hindi lang po basta-basta yung future na ininda po sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? It's not just a simple plan. Hindi po sinabi ni Lord na, okay na to, narinig niyo po ba yun? Dahil matigas naman ang ulo ni Tita Nida. Hindi po matigas ang ulo ni Tita Nida. Amen po ba? Dahil pasaway naman po si Tita Eileen, na hayaan mo na, okay na yung plano na yan. Simplihan na lang natin. Tama po ba? Hindi po ganun when God said He has a great plan for you, it means a plan to prosper you. A plan to give you hope and a great future. That means pinag-isipan po ng Panginoon. Pinaghandaan po ni Lord yung future mo. Maaaring ngayon, sa tingin mo, maliit lang po yung future mo na meron ka ngayon, but God has prepared and planned greater than you think. Greater than you imagine. Hindi po plano that will cause you harm, but the plan, kasi yan po yung trabaho ng kaaway. Tama po ba? Sirain yung plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? But sabi doon, praise God, yung plano po ni Lord ay hindi lang po plano, but a plan to bless you. Amen po ba? A plan to bring you to your breakthrough. Plano na tayo po yung pasaganain po ng Panginoon. That's why, church, wag po natin ma-miss yung mga plano po ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po, wag po natin ma-miss yung mga pangako niya
sa ating mga buhay. Na huwag po nating hayaan na sirain po ng kaaway, ng worries, ng fears, and doubts yung mga magagandang plano na pinaghandaan at inilaan po ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Sabi ko nga po kanina, all that we are going through today will be expired. No, matatapos din yan. Sabi mo sa katabi mo, matatapos din yan. No, but kailanman yung kabutihan, yung katapatan, yung kadakilaan ng Diyos ay hindi matatapos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. He is the God who is faithful yesterday, today, and forevermore. Amen po ba? So that's why let's continue to trust His plan. You know, trust that He is our Jehovah Shammah, a God who is already there. No, the God who prepared a great plan for you and for me. Sino po excited na maranasan yung matinding plano ng Diyos sa inyong pong buhay doon sa future na ating pong kakaharapin? Amen po ba? Amen. And number 3 and the last. Ano po yung number 1? God knows everything that is going to happen. Pangalawa po, God has a plan for your future. Number 3 and the last. Tapos na po ako, God is always present. No? Present po ang Panginoon palagi sa ating mga buhay. Kaya sabi nga po sa Matthew chapter 28 verse 20, and surely I am with you always to the very end of the age. You know, hindi lang po alam ni Lord lahat nangyayari po sa atin. Hindi lang po may plano sa Lord sa future po natin. But of all this, God is always present. Amen po ba? For our God, Jehovah Shammah, is not just available there. No? Hindi lang po doon sa hinaharap. But most importantly, He is the Jehovah Shammah, our ever-present help. Ano po ibig sabihin po nito mga magulang at mga kapatid? No, hindi lang po present si Lord sa mga panahon na okay ka. No? Hindi lang present si Lord sa mga panahong may pinagdadaanan ka. No? But higit po sa lahat, present si Lord sa mga problema, sa mga pagsubok na ating pong kinakarap. No, sa panahong malungkot ka, tingnan mo nga po yung katabi mo kung malungkot po yan ngayon. No, present po si Lord. Sa mo sa katabi mo kapatid, present si Lord. No, hindi lang po sa mga panahon punong-puno ka ng worries, punong-puno ka ng takot. No, sa panahong nanghihina ka, nawawalan ka ng pag-asa, God is always there. No, present po palagi si Lord. No, pwede po tayong lumapit sa panahon na kailangan po natin ang Panginoon. Because why? Because He is an ever-present God. Mahirap po kasi minsan, tao po ba, mas inuna po nating hanapin ang presence ni Bombay, ni 5-6, pag kailangan po natin ng pera. Amen po ba? Mahirap po minsan, mas inuna po nating hanapin yung presence ng kung sino man kapag po kailangan natin yung advice. Kaya minsan, kahit hindi naman po para sa atin, lalo lang po tayo nalulungkot. Lalo lang po lumalala yung mga pagsubok, problema na pinagdadaanan po natin. Kaya imbis po na maging maayos yung sitwasyon, magkaroon ng solusyon, hindi po naayos. Kasi bakit kung sino-sino po ang hinahanap po natin? And si Lord po na laging present at available, si Lord na palaging naghihintay na pansinin mo siya, hindi mo binibigyan ng oras. Amen po ba? Naranasan niyo na po ba yun? Yung ikaw yung palaging present, yung ikaw palaging nandyan, pero sa huli, hindi ka pa rin po pinipili. Sabi mo sa katabi mo, pansinin mo naman ako. Sabi mo sa katabi mo. No? Ano pong pakiramdam? Masakit po. Tama po ba? Ganon din po ang nararamdaman po ng Panginoon. Nakakalungkot, mas inuuna pa po nating hanapin yung mga bagay sa mundong ito kaysa hanapin po natin siya sa ating pong mga buhay. Pero kagandahan po sa Panginoon, kahit hindi mo siya pinapansin, kahit hindi mo siya hinahanap, He is always there and present to help you. Amen. He is always there to comfort you. And the truth is, church, mga magulang, mga kapatid, hindi naman po nawawala si Lord. No, hindi naman po siya absent. No, in the moments of struggle or doubt, in the moments of worries and fear, pwede po tayong tumawag at lumapit sa Panginoon. Kasi po bakit? He is always there with us, guiding and supporting us. No, we can seek and find His presence anytime we want. Kahit naliligo ka, no, kahit
nagda-drive ka, bumabiyahe ka na, kahit nasan ka man, ano mang ginagawa mo, anytime, you can always find God. For He is our Jehovah Shammah, an ever-present God. Diyos na palaging handang mag-comfort, Diyos na palaging handang tumulong at magmahal sa bawat isa po sa atin. Church, ang kailangan lang po natin gawin is to acknowledge God na, Lord, I need you in my life. Yun lang po. No, may mga times akala natin na layo-layo po ng Panginoon. But God is just always there to comfort us. And church, as I end today, as we go back to the Israelites, na we can still po, na pwede namang hindi nila paniwalaan yung vision na tinanggap po nila mula sa Panginoon. Amen po ba? Kasi bakit? Lord, ito na yung reality namin, no? Nawala na kami ng tahanan, nawala na kami ng temple, wala na, Lord, bagsak na. Wala na kaming pag-asa. But still, makikita po natin in the passage, they still chose to recognize and acknowledge that God is still present in their lives. No? Pinili pa rin po nilang maniwala sa Panginoon. At dahil doon, ano po nangyari? They found strength in the promise of God's presence. Dahil hindi po sila nag-dwell sa pinagdadaanan nila, nagtiwala sila sa Panginoon, nabuhay ulit yung pangarap nila mula po sa Panginoon. And this will also remind us today, church, na maaaring kagaya po tayo ng mga Israelites, na nawala na po tayo ng pag-asa dahil sa mga sitwasyon na meron po tayo. Na may mga pangarap po tayo today na namatay na. Kasi bakit? Dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan po natin. But again, God is still present. He is still there waiting for you. Amen po ba? Waiting for you to surrender your situations to Him. Waiting for you to surrender your weakness. Kasi may mga times po, tama po ba? Kapag nanghihina po tayo, hindi po natin alam kung saan po tayo pupunta. But God is always available. Lord, tulungan mo ako ngayon sa mga panahong nanghihina ako kasi alam ko na Ikaw yung Diyos na tutulong po sa akin. Tama ba? Kasi kung tayo lang po, hindi po natin kakayanin. But church, God today is just waiting for you to acknowledge Him, to trust Him, and to believe again. Sino po dito, binibigay na po natin yung ating tiwala sa Panginoon in our future. Amen po ba? If you believe in God, tatayo po tayo sa araw po na ito as we continue to reach out in the very presence of God. Patuloy po tayong lalapit sa Panginoon. And habang nakatayo po tayo ngayon, let our place be our altar today. Habang nakapikit po ang ating mga mata sa oras po na ito, let's continue to allow the very presence of God in this place. Pikit po natin ang ating mga mata sa lugar po na ito at hayaan po natin ang Panginoon ang siyang kumilos, mag-comfort sa ating pong mga buhay. Huwag mo munang isipin yung katabi mo sa oras na ito. Huwag mo munang isipin kung ano man yung mga problema mo ngayon. Just think about God, His goodness in our lives. Just continue to acknowledge our Jehovah Shammah today. Our God who is always there. Our God who is an ever-present God. Lord, patuloy ka naming inaalala at naniniwala kami ngayon. Panginoon, Ikaw yung Diyos na kasama namin sa lugar na ito. Lord, hindi ka lang yung Diyos na nakasama namin sa nakaraan. Hindi ka lang yung Diyos na kasama namin sa kasalukuyan, but Ikaw yung Diyos na kasama namin at makakasama namin in our future. Come on, church, I'm giving you time right now to confess to the Lord. Ask for forgiveness. Lord, patawad. Kung maraming times, may mga times na unang aming mga takot, ang aming mga pagdududa, ang aming mga pangamba, Panginoon, sa kanong mangyayari sa hinaharap. What is going to happen tomorrow, in the next few days, oh God. In the next few months, Panginoon. Lord, patawad kung nauunahan kami, Panginoon, ng mga bagay sa mundong ito. But Lord, today, we continue to trust in you, oh God. Come on, church, confess everything to the Lord and ask for forgiveness. Let this be a place of surrender. Huwag mong hayaan, mga magulang at mga kapatid, sa lugar na ito, patuloy na mananatili yung mga pangamba, takot sa ating mga puso. But let us allow God to open our hearts, examine our hearts today. At hayaan po natin surrender lahat sa Panginoon. Ano man yung mga alalahanin natin. Maaaring dumadaan ka ngayon ng financial crisis. You are going through relationship crisis. But today, surrender it to God. Hayaan mo ang Diyos
na patuloy na tumulong, mag-comfort sa isa araw na ito. If that is your prayer to the church, taas mo ang iyong mga kamay sa umaga na ito. As a sign na, Lord, I surrender my lives to you, God. Lord, we are raising our hands to you as a sign. We're bringing all our worries. We are surrendering all our fears to you today. At Lord, hayaan mo na ikaw ang Diyos, our Jehovah Shammah, ang siyang kumilos sa aming pong mga buhay. And habang nakataas ang ating mga kamay sa lugar na ito, let's continue to worship the Lord here in this place. Let's continue to worship Him in truth and in worship right now. Come on, let's continue to open our mouths to the Lord today. Hallelujah. We love you, God. We worship you. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon na may I pasasalamat. love you, Lord. Yes, God. For your mercy never fails Maging me. panalangin po natin ito sa oras na ito. All my days I've been held in your Yes, God. hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of Minsan God. pa, I love you, Lord. I love you, Lord. Yes. For your mercy never fails. Lord, hindi ka nagkulang. All my days Your mercy and your I've been grace held in your is always hand. sufficient in our lives. From the moment that I wake up Hallelujah. until I lay my head, Come on, let's say to the Lord. I will sing. We will always sing of your goodness, O God. of God. Let's declare. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkness. Lord, sa mga patahong mahina kami, Lord God, nandun ka. Like no one. Sa panahon, Panginoon, that we need help, you're always there. The Father, In the moments we are hopeless, you are in the moments we are lost, you're always there, O God. have led. Sa lahat ng nakaranas sa kabutihan ng Panginoon, let's open our mouth and worship Him in this place. Hallelujah. All my life you have Yes, God, you've always been so faithful, O God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing. Come on. All my life, oh God, you've been so faithful, oh. And all my life you have been faithful. all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing all the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness, oh God. Your goodness is running after Our church is going to declare today, ang kabutihan ng Panginoon Goodness is running ay after sapat-sapat sa ating mga buhay.
I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuting magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang Yes, God. buhay. Ika'y mabuting Lord, hindi ka nagbabago. Hindi ka kailanman nagkulang, Panginoon. Hanggat ako'y nabubuhay, Yes, God. awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, Lord, sa oras po na ito, Panginoon, tinatanggalan na po namin anumang worries, fear sa nilalagay ng kaaway sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, lalabas kami sa lugar na ito, Lord, at tinanggap yung matinding planong inihanda mo sa aming pong mga buhay. Lord, we receive today and we acknowledge that you are our Jehovah Shammah. The Lord is there. You're already in our future, Panginoon. For we believe, Panginoon, Ikaw yung Diyos na tapat, hindi lang noon, hindi lang ngayon, but even sa kasalukuyan, Panginoon. Lord, we receive today a great plan that you have prepared in our lives today, Panginoon. Lord, plano to prosper us, oh God. Plan to give us hope and plan to give us great future, Panginoon. Lord, tinatanggap na po namin yung matinding pagpapala, Yes, yung matinding breakthrough Yes, that is Lord. awaiting in our future today. Church, come on. Receive it by faith. You are already victorious in the future. You are already a conqueror. You are already healed. Pinagaling ka na po ng Panginoon. At may matinding plano ang inihanda ang Diyos sa iyo in the future. Lord, maraming salamat. Selyuhan mo ang aming mga pinag-usapan Yes. sa lugar na ito. At Lord, lalabas kami sa lugar na ito. Taglay-taglay, Panginoon. Yung confidence, Panginoon, na kami ay, Panginoon, ay tatanggap ng matinding pagpapala at future sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Holy Spirit. We thank you so much Yes, for your tangible presence that we experience today, oh God. Taas po natin ang ating mga kamay sa araw po na ito as we continue to receive the prayer blessing that comes from God. The Lord bless you. I receive. May His face shine upon you. I receive. May God continue to give you a great future. I receive. May the Lord give you love. I May receive. the Lord give you peace, I receive. joy, and hope. I receive. May the Lord continue to bless the works of your hand. I receive. May the Lord continue to expand your territories. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. Pinaka-the best po na palakpak sa Panginoon sa araw po na ito. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise God. Tapos na po ang ating gawain.
Kamayan po natin ang bawat isa, batiin po natin ang bawat isa. See you all next week. Shine for Jesus.